Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay 22 ng September 2025. Ito po ay matapos ang isang araw ng puspusang people power na aking pong nadaluhan. Naging bahagi po tayo at aking din pong nasaksihan. Ngayon, mga kaibigan, bibigyan po natin ito ng pag-aanalisa at kung bakit nangyari ang dapat mangyari. Ito po ay sapagkat tayo ay naka-connect sa mga pasimuno po ng rally na ito. At ito po ang ating pong liliwanagin sa araw na ito. Mas mapapaliwanag po natin ang tunay na pangyayari kahapon at sana mapakalat po ninyo itong video na ito, itong episode na ito, at kung maaari, pakiusap. Mag-subscribe na rin kayo upang sa ganun lumagana po itong ating pong programang Kawal ng Demokrasya. At kung bakit kinakailangan lumaganap, ipapaliwanag ko rin po ngayon. Una sa lahat, sabi nga ni Rizal, ang pinakakaaway ng Pilipino ay kapwa Pilipino. At ito po ay hindi po nabubura hanggang ngayon. 600 na pong taon na nakakaraan, ganito pa rin ang pag-uugali ng mga Pilipino. Pilipino kontra Pilipino, yung mga nagpapapatay ng Pilipino, kinakampihan ng mga Pilipino. Noong panahon ng Kastila, kumakampi ang mga Pilipino sa mga Amerikano at kila Aguinaldo sa pagpatay kila Andres Bonifacio, Antonio Luna. Ang mga nagpapatay dito po sa ating mga bayani ay mga Pilipino rin. Maliban lamang dito pa kay Lapu-Lapu sapagkat siya po ay namatay dahil po sa katandaan. Hindi po siya tumalikod at hindi po ang mga Muslim nagtatraiduran sa isa't isa. Noong panahon po ng Amerikano hanggang ngayon, napakaraming nagpapagamit sa Amerikano at noong panahon ng Hapon, mga kaibigan, nakipagsabwatan ng mga Pilipino, naging makapili yung ilang leaders natin, nag-collaborate, nakipag-tutsadahan, nakipag-kooperatiba, nakipag-alyansa sa mga Hapon sa pagpapahirap sa mga Pilipino. Ngayon, panahon po ni Duterte, panahon ng Inchik, ganyan naman po ang ugali ng mga Pilipino. Kaya po, yung analysis po natin bago po magkaroon ng people power ay paninindigan ko na hindi papayagan ng China na magkaisa ang mga Pilipino at sa mga Duterte, DDS na yan, Death Squad kung diehard support ng mga Duterte ay nagpapabayad, nagpapagamit o mga tanga lamang at mga gunggong na mga Pilipino. Siguro ito yung mga may isog, ibig sabihin may isog, matatapang na ubod ng duwag. Bago po mag-September 21, meron pong tumatawag sa akin at ako ay binabalaan na pag nakita nila ako sa rally, ako daw po ay kanilang sasaktan. Paikot-ikot po ako sa rally kahapon, nag-iisa. Meron po naman tayong kasamang reporter. Wala naman po makalapit. Hindi naman po lumapit. Meron po mga lumalapit sa akin para magpa-selfie. Pero pinaghandaan ko, baka amoy Duterte, abay magkakasubukan na po kami. Sapagkat pantay po tayo kung lumaban, kaya nga po naghahamon tayo ng mga debate, pantay kung lumaban ang kawal ng demokrasya. Maring ito ay mali, pero yan po ang aking pong ugali. Hindi po tayo nagtatago sa mga litrato, hindi po tayo gumagamit ng mga alias. Ako po si Kawaldi Carbonell.
kawal ng demokrasya. Kaya nga po yan ay kawal ng demokrasya. Mga kaibigan, ipapaliwanag ko po sa inyo sapagkat merong pumipintas sa akin ang sabi, bakit daw baliktad itong bandera ko? Binababoy ko na ba ang bandera? Mali, hindi po. Binibigyan ko ng bagong ningning. Binibigyan ko ng dangal. Dinadagdagan ko ang giting ng ating bandera. Sapagkat pag ang pula ay nasa taas, ang ibig sabihin, kumakasa, lumalaban, nagproprotesta. Yan po pag ang senyales, pag nasa taas ang pula ng ating bandera, tayo po ay handang lumaban o lumalaban. Inapi na po tayo sa West Philippine Sea. Ang ating pong mga sundalo hindi lumalaban, maliban lamang po sa Coast Guard. Ngunit ito ay nilantakan pa naman, inatake ni Marcoleta. Inatake niya ang ating Coast Guard. Bakit daw para naghahamon? Nalalaban tayo sa China. Ugok na Marcoleta, traidor na Marcoleta. Uulit-ulitin ko po yan. Si Senator Rodante Marcoleta ay nakakapandiring Pilipino kung Pilipino yan. Siya ay Iglesia ni Cristo na dapat itiwalag sapagkat nakakasira siya sa Iglesia at siya ay traidor sa ating bansa. Nakagigil Marcoleta. Mga kaibigan, yan po paliwanag natin tungkol po sa ating bandera. Pag nasa taas po ang pula sa larangan ng gyera, ibig sabihin yan, hindi tayo sumusuko, lumalaban tayo. At sapagkat ako po ay nakadeklara ng gyera laban sa China, nakataas po ang aking bandera. Laban sa korupsyon, nakataas ang aking bandera. Laban sa lahat ng DDS, sa panguna ni Robin Padilla, kalaban po ang kawal ng demokrasya. At ito po, hayagan po natin dinideklara. Hindi po tayo nagpapatalinghaga. Tayo po ay kalaban ng DDS. Sinusumpa ko lahat ng mga Duterte. Lahat ng Duterte. Mga kaibigan. Ngayon, bakit daw po ako may Chris? Sapagkat ako po ay dato. Ako po ay ministro, cabinet member ng Sultanate of Sulu. Royalty po ako. Ako po ay binansagan at binigyan ng papeles na ako ay isang kagalang-galang na dato ng Sultanate of Sulu. Ang ibig po sabihin ng Sultanate, kaharian. Sultanate of Sulu, Sultanate of Sabah. Eh, dyan po ako nakapaloob sa relihiyon po ng Muslim. Politically, ako po ay dato, ako po ay mataas ang rango ko sa kaharian ng Sulu, minister po ako, baron pa. At sa relihiyon, ako po ay haji. Medyo nasa banal na kategorya na po yan. Ibig sabihin, yung 5 haligi ng pagiging Muslim ay akin na pong napasan at akin na pong nagampanan. At ang pinakahuli po dyan ay magkaroon ka ng pilgrimage sa Mecca. Natapos ko na rin po yan noong 2004. At ito po ang simbolo ng aking pagiging Muslim at ang aking pagiging kawal ng demokrasya, ang aking pong Kris na pinagkaloob sa akin ng Sultan ng Sulu, na ito po ay pinataw niya sa aking balikat sa pagbibigay ng dangal sa kamusliman at papataw sa akin ng tungkulin kong ipagtanggol ang Islam, defender of Islam, ipagtanggol ang religion at ipagtanggol ang teritoryo ng ating pong Morolan o ng mga kapatid po natin Muslim. Kaya po hindi po tayo nagkukulang diyan. Yan po ang simbolo. At sapagkat ang Pilipino ay talagang asar na lahi yan, siyempre meron pong mga nagkakansyaw sa atin. Lalaban ka ng China, Chris, ang dala mo. Anong laban mo sa mga M14
M16. Tayo po ay may simbolo rin na tayo ay practical shooter. Modern din po tayo. Medyo hindi po tayo bugok sa baril. Medyo may pagkasintado. Kaya lang umaamin po tayo sa dami na aking nasamahan, nasaluhan, nasalihan na competition, hindi po ako naging number 1. Pero nasa hanay po tayo ng sharpshooter. Lalo tigit pang ating pong asintahin ay mga DDS, mga Ruben Padilla, Bato de la Rosa, Cayetano, Villanueva. Abay, magiging asintado po ako dyan. Pagitan po ng mga mata ang aking pong tatamaan dyan. At itong si Villar o si Villanueva, sila Jingo Estrada, pagitan po ng kanilang mga paa, maliit man o malaki, ang tatamaan ko dyan. Tatamaan po dyan para matuli ito mga Estrada na ito. At kung sino pa ang nagsisiga-sigahan sa kanila. Yan po ang ating pong mga simbolo. Hindi po tayo nangaaway, pero hindi po tayo marunong umatras. Napatunayan ko na po yan. Hindi po tayo hamon ng hamon. Ang hamon ko po kay Robin Padilla ay ang mag-resign siya, sapagkat sinasabi niya na kung gusto ninyo ako mag-resign bilang senador, magre-resign ako. Oo, gusto ka namin mag-resign, Robin Padilla. Resign, resign, resign. Yan po ang ating pong mga simbolo rito. Sana po ay napailiwanag ko, sapagkat lahat ng comment, 2,000 man o 3,000, binabasa ko po yan. At salamat po doon sa nagbibigay. 99% ng mga Pilipinong nagko-komento positive comment po, parating pagdadasal, parating nagko-congratulate, parating sumasaludo. Maraming salamat po sa inyo. At ito po, meron naman isang, siyempre, nag-negative. DDS, pihado yan. Ang sabi niya, magkano ang bayad sa iyo, Waldi, ng BBM para tirahin si Duterte? Ugok talaga, DDS utak. Alam po ninyo, wala pa yan si BBM sa eksena. Ganito na po ang prinsipyo ko. Yung tatay niya, kinalaban ko yan, yung tatay ni BBM. Nung panahon ng martial law, ako po ay nakulong sapagkat naging protester ako against martial law. Bakit po ako nag-protest against martial law? Sapagkat ang tingin ko, ito ay mali, ito ay pang-aabuso, sapagkat ang tingin ko, nung kanyang single-handedly pinasara ang Senado, pinasara ang Kongreso, pinasara lahat ng mga media outlets, mga television station, at ultimo yung dyaryo na aking pinapasukan ay pinasara rin ang Manila Times. Kaya po ako, dati pa ay sinasabi na nilang aktivista at pinaparatangan pang komunista, sapagkat ako raw po ay malapit sa mga NPA. Hindi ko po naman tinatatuan na ako'y malapit sa NPA, sapagkat ang tingin ko sa mga NPA ay bayani ng lahi, para po sila mga katipunan, makabagong Andres Bonifacio. Wala mga sweldo, pero patuloy na pinaglalaban ang kaapihan ng mga manggagawa at magsasaka at mga katutubo at mga ordinaryong maralitang tagalunsod. Kaya po ako nagsisimpatay sa mga NPA. Pag sinasabi nilang masamang tao ka pala, maka-NPA ka, mga komunista ka. Hindi ko po alam paano ipapaliwanag yung komunista. Hindi po ako komunista. Pero wala rin kasalanan ako nalalaman ng komunista sa ating pong bansa. Hindi komunista nagpapatay sa mga Pilipino. Si Duterte yan. Hindi komunista ang pinakamalaking drug lord sa Pilipinas. Si Duterte yan. Hindi komunista ang may hawak ng family scam. Si Duterte yan. At ang kanyang partner na si Michael Yang at Richard Lim.
mga kaibigan. Kaya yung mga yan, hindi nahuhuli sapagkat protektado ng Communist China. Kung makakomunista ako, hindi dapat kampi ako nila Duterte at kampi ako ni sino itong Boisili? Robin Padilla, mga kaibigan. Hindi ko po alam kung bakit tinawag na Boisili yan. Aaminin kong wala akong ebidensya sapagkat hindi ko naman siya nakasabay sa CR at hindi ko po alam na totoo na siya ay si Boisili. Ang alam ko lamang ay yung kanyang pagkakatraidor sa Pilipinas pag siya'y kumakampi kay Duterte at siya ay kumakampi sa China na pareho ni Rodante Marcoleta at ilang pang mga senadores na bobo. Mga kaibigan, ang nangyari kahapon ay isang pangyayari na hindi po masukat ng mga Chinese operator. Ang nag-ooperate po para bumagsak si Bongbong Marcos ay ang China. Alam po natin yan. At alam natin ang dahilan kung bakit hindi ka kinakailangan maging genius o isang scientist para malaman mo yan. Ang makikinabang pag bumagsak si Bongbong Marcos ay ang China. Bakit? Sapagkat constitutionally, ang papanik bilang Pangulo ay si Sara Duterte. Si Sara Duterte ang legitimate na magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas at yan ang gusto mangyari ng China sapagkat nagawa na ng China ang kanyang tungkulin na huwag na impeach si Sara Duterte. Hindi po tayo naniniwala nagkamali ang Senado. Hindi tayo naniniwalang bobo ang Senado. Hindi tayo naniniwala nagkamali ang Supreme Court. Hindi rin po tayo naniniwalang bobo ang Supreme Court. Naniniwala lamang po tayong na-control sila ng China at sa laki ng kwarta ng China, siguro barya lamang sa kanila kung mapupuno itong aking studio ng tig-1,000 piso. Abay, mga 1, 2, 3, 4, 5. Mga 4 na bilyong piso po yan. Sapagkat sabi ni Mayor Magalong, ang 1 bilyong piso na tig-1,000 5 feet ang taas, 5 feet ang lapad, 5 feet ang haba. 1 bilyon daw po yan. Hindi ko po iniisip yan sapagkat siguro hanggang kamatayan ko, hindi ko matatapos ang pagbibilang yan. Kaya po hindi tayo nag-ambisyon. Ngayon, yung sinasabi ng kupal na Davao Death Squad na tayo ay bayaran daw ni BBM, ang akin po yung logic. Pag bumagsak si BBM, tama si Kristan para kang lumundag mula sa palayok patungo sa nagbabagang apoy. From the frying pan direct to the fire. Yan po mangyayari sa atin. At ayaw man natin kay BBM, meron siya mga kamalian, wala po tayong magagawa. Pag pinapili ako between Duterte, any Duterte, Sara, Digong, o kung sino mang mga mabantot na Duterte, BBM na lang po ako. Pag pinapili ako ng BBM at saka Leni po ako. Sapagkat ang Dilawan ay mas marangal kaysa sa maraming mga politiko. Dilawan, Pinklawan, yan po dapat ipagmalaki ng Pilipino na meron Dilawan, meron Pinklawan. Yang dalawang yan, nakita ko sa EDSA kahapon. Wala po silang suit na dilaw, walang suit na pink, nakaputi po sila, ako po'y nakaitim. Ngunit naamoy ko, nakikita ko, ang kaaya-ayang anyo ng mga Pilipinong lumalaban. Ngayon,
Ano pong kasagutan natin dito? Abay, wala pong direksyon kahapon. Sapagkat ang pinagsisigaw nila ay kontra corruption, kontra baha, kontra DPWH, kontra Diskaya, kontra mga senador. Ngayon mga kaibigan, may mga grupo na nagsasabing Marcos resign. Karapatan po nila yan, hindi po natin kinakalaban. Pero hindi sapagkat hindi ko kinakalaban, binabayaran po tayo. Mali po yan. Talagang harapan sasabihin ko sa inyo na pagpapabagsakin si Marcos at ang ipapalit ay si Sara Duterte, ayaw ko, kakampi ako kay Bongbong. Hindi dahil sa Ilocano ko, kundi dahil sa kinakailangan natin magkaroon ng Pangulo. Kinakailangan natin meron nagsasabing, mahiya naman kayo. Kinakailangan natin meron naninindigan sa China, sabi niyang, hindi ko isusuko ang kahit na metro square inch ng territory, mga kaibigan, ng Pilipinas. Sapat na po sa akin yan. Pero pagka meron nagsasabing maging probinsya na tayo ng China, kung babae lamang ako, sana gawin na lamang akong kabit ng China. Duterte yan, at ang Duterte dapat pandirihan. Tuturuan po natin, hikayatin natin ang sambayanang Pilipino mandiri sa mga traidor sa ating pong bansa. At lahat ng kakampi sa ganyang paniniwala na dapat maging probinsya tayo ng China, kaaway ng kawal ng demokrasya, dapat pandirihan ng lahing Pilipino. Yan po ang ating pong paninindigan. Ngayon, ano po ang dapat natin gawin? Hindi naman po kaya ito ng kawal ng demokrasya lamang. Nagbubuo po kami mga senior writers, journalists, poets, mga makata, at sinama na rin po namin ng senior retired military men na nagpakita ng prinsipyo, ay sinama na rin po namin yan. Binubuo po namin ngayon ang kartilya ng Kongreso ng Taong Bayan. Ano po ang layunin nito? Ipaglaban po ang tunay na kapangyarihan ng ating bansa, at ang tunay na kapangyarihan ay nasa taong bayan. Hindi kasama dyan si Bato de la Rosa. Yan ay taong impyerno, yan ay taong demonyo, yan ay taong Duterte. Lalabanan po yan ng Kongreso ng Taong Bayan. Ang sabi niya, sino ba yung taong bayan? Ako, taong bayan. Si Ginoong Tom Agulto, taong bayan. Si kasamang Jolad Santos, dating commissioner ng Wikang Pilipino, isang manunulat, author ng Ben Ramos Classic Book in Filipino. Ito si Tom Agulto, 6 times Palangka Award winner in Philippine Literature, 3 years Poet of the Year. Itong kasama natin si Colonel Leonardo Odonio, PMA Class 1964. Medyo 83 years old na rin po, pero may prinsipyo pa at handa pang pumatay ng DDS sa kanyang unang pagkakataon na makalapit daw ang DDS sa kanya. Ngayon, meron pa po tayong mga pinananawagan na mga kasapi, mga ordinaryong mga Pilipino. Nagre-reach out po tayo kila Professor Freddy Cabuang ng De La Salle University, kila Adrian Tinoco, leader ng Wata-Wata sa Tondo, mga leader po ng KMU, leader ng mga magsasaka, ng mga pamalakaya, leader ng mga mangingisda, Gabriela, at kung sino-sino pa. Magtatatag po tayo ng tunay na Kongreso ng Taong Bayan. At yan, pag napadami po natin ang gusto, kaya nga po, ipakalat po ninyo itong panawagan na ito
ng Kawal ng Demokrasya. Mag-tune in po kayo at i-update ko kayo every now and then tungkol po rito sa progreso ng Kongreso ng Taong Bayan. I-re-register na po namin ito bago po mag-Biyernes ngayong linggong ito. At lahat ng gustong sumaping leader ay tumawag lamang po dito sa telepono na ito at aking po kayong kakausapin hinggil po rito. At pag ako po'y nakumbinsi na kayo ay kwalipikado, naramdaman ko ang inyong pagkamakabayan, isa lamang po ang kwalifikasyon. Mahal ninyong Pilipinas at ayaw ninyo ng korupsyon. Therefore, ayaw ninyo ang mga DDS at ayaw ninyo ang China. Babanggain po natin ang Senado pag kinakailangan. Makaipon po tayo ng 1 milyong people power, lulusubin po natin ang Senado. At sapagkat hindi po tayo makakahintay hanggang 2028 na mag-eleksyon para mawala sila Robin Padilla, Joel Villanueva, magkakapatid na Villar, magkapatid na Cayetano, Bato de la Rosa, Bongo, Chis Escudero. Abay, pagdating po ng panahon na makaipon po tayo ng 1 million subscribers, lulusubin ko ang Senado. Kakalad ka rin kong personal yung mga gusto na nating mawala sa ating Senado na mga senador na bumoto laban sa impeachment ng isang mandarambong ng Kaban ng Bayan ng pangalan Sara Duterte. Ang ibig lamang sabihin niyan sa kanyang pagkampi kay Sara Duterte ay siya'y nakatanggap ng milyon-milyon sa China sapagkat ayaw ng China na masasaling si Sara Duterte. Yan dahilan kung bakit po tayo merong armas, sapagkat maaaring pinapaligpit na po tayo ng China at maraming Pilipino ang magbo-volunteer na lumaban sa akin para lamang makuha nila ang premyo na sila ang nakapatay kay Waldy Carbonell. Malas lamang nila sapagkat sila lamang pala ay kasama sa mapapatay ng Kawal ng Demokrasya na si Waldy Carbonell. Yan po ang ating pong assessment, yan ang ating pong matagal at masusing pinag-aralan sa mga pangyayari po sa atin. Nakikialam na po ang komunistang inchik sa ating pong bansa na pasok na nila ang Senado. Kung hindi magkakaganyan ang Senado. Napasok na nila ang media. Kung hindi magkakawatak-watak ang media. Napasok nila ang Supreme Court. Kung hindi magkakaroon ng unbank o pagkakaisa ang Supreme Court na ipagtanggol si Sara Duterte sa maling pamamaraan sa kanilang kapangyarihan bilang mga justices of Supreme Court. Hindi ako naniniwalang nagkamali sila dahil sa sila'y bobo o mali ang basa nila sa ating pong saligang batas. Nagkamali sila sapagkat minali sila ng China ang kanilang pera, yumabong. At pag nabuo ko itong 1 million subscribers, hihilingin natin sa mga subscribers natin, tignan lahat kung saan nakatira yung mga justices na yan, sabihin sa akin at nagbubuo na rin ako ng Special Commando Forces ng Kawal ng Demokrasya. Yan po ay ang Kawal Defense and Security Agency. Magiging legal po yan. Magtatayo po tayo ng security agency para lahat ng baril ng Kawal ng Demokrasya ay lisensyado. Pareho po ng pagkakalisensya ng lahat ng baril ko. Kasama na rin po yung ating machine pistol. Kaya nga po, hindi tayo masyadong magapi o materialize na mga inchik na ito at ang kanilang kampon sa ating kapulisan, mga kaibigan, sapagkat lalaban po ako.
ay, pantay po ako lumaban pero lalaban ako. Tinitignan ko na sila ay hindi lalaban ng pantay, try rin ako, okay pa rin, lalaban pa rin kahit na nakatalikod ako, meron po tayong mata sa likod at lalaban pa rin tayo. Sapagkat pag hindi po tayo lalaban ngayon, magagapi na po tayo. At kung hindi po kikilos ang taong bayan, sino pang kikilos? At pag hindi ngayon, kailan? Ako, si Kawaldi Carbonell, nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas! Duterte, DDS, layas! Uy, sugat yata. Muli, Waldi Carbonell, Allahu Akbar.